Good morning everyone. Ayan, dabing po muna tayo habang ipinapaliwanag ang ilan sa mga issue na kinakaharap sa ating bansa at syempre para masagot na rin yung ilan sa mga nag-komento kaugnay sa naging desisyon ng Korte Suprema. Okay, so sagutin din natin yung ilan sa mga naging pahayag ng mga senador o mga dilawan na talaga namang nadismaya sa naging desisyon ng Korte Suprema. Pero ito yung malupit, no? Sabi po ng sumulat ng desisyon na ito na ibasura yung impeachment complaint laban kay BP Sara. Sabi po ni Justice XX, yan. Hindi ko na po babanggitin, no? Basahin nyo na lamang o i-research nyo na lamang. Sabi po niya, it is not our duty to favor any political result. Ours is to ensure that politics are framed within the rule of just law. Di ba matindi mga kaibigan? So, duty daw ng Korte Suprema, no, na desisyonan yung isang bagay na nakabase sa kung ano po ang tinatawag nating rule of law. At hindi po sila nagdidesisyon in favor of political result. So, siguro ito mga kaibigan ang naging dahilan kung bakit nagsorry itong si Congresswoman-elect Laila De Lima. Kasi sabi po ni Congresswoman-elect Laila De Lima, napaka one-sided ng Korte Suprema nang ibinesura nito ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Akalain nyo, isang kongresista, isang abogada, sasabihing one-sided ang Korte Suprema. Tapos, eto na nga, nang nabasa po niya yung desisyon ng Korte Suprema, na yun, nag-sorry, nag-apologize sa sobrang kahihiyan, ayan, mangiyak-ngiyak pa na humingi ng patawad sa mga hukom, di ba? So, yan kasi yung sinasabi natin before na si Laila De Lima galit na galit sa mga Duterte. Ayaw na ayaw niya sa mga Duterte kaya nais niya itong mawala, makulong. Pero nakikita ko kay Laila De Lima, gusto man niya yung bagay na yon pero gusto niyang idaan sa legal at sa patas na pamamaraan. Kung meron silang ebidensya na makikita laban sa mga Duterte, yun po yung kanyang ginagawa. Kaya nga po, sabi niya, kumbaga idinidiin niya si dating Pangulong Duterte sa extrajudicial killing, no? Pero nga, wala siyang makitang ebidensya, wala siyang mahanap na testigo, kaya ang kanyang ginagawa na lamang ay pag-iingay, no? Pag-iingay na lamang, no? Mga salita, mga statement na nakakagigil sa totoo lang. Nakakagigil. Pero yun lang yung kaya niyang gawin na. Yun lang yung pwede niya kasing gawin. Hindi siya pwedeng magsampa ng kaso kung wala siyang matibay na ebidensya kasi alam niya na mababasura yung mga ganoong reklamo. So, kailangan talaga mga kaibigan na kapag nagrereklamo tayo ay mayroong matibay at sapat na ebidensya. Kahit isang ebidensya lang yan kung talagang napakabigat nung pagpapatunay nung testigo na yun, eh mako-convict at mako-convict yung taong sinasakdal. So, yung nakikita natin na galawan ni Congresswoman-elect Laila De Lima, that's part of the politics. Yung maingay ka, i-interviewin ka sa media para lamang ma-sensationalize, para lamang makilala ka, para lamang, alam nyo yun, maipakita na tumitindig siya sa katotohanan, tumitindig siya sa karapatan, pinagtatanggol niya ang sarili niya at ang bayan sa mga Duterte, yung mga ganung bagay. Pero those are ingay. Those are ingay para hindi naman masabi na hindi na siya kilala. Kailangan pa rin niyang ipakilala at ipakita sa publiko yung pagiging relevant po niya sa Pilipinas.
Kasi kung mananahimik po siya, tatahimik po siya, hindi siya magsasalita, hindi siya magpapa-interview, then pagdating po ng eleksyon, bigla siyang magpa-file ng Certificate of Candidacy. So kapag ganoon guys, hindi siya mananalo talaga. So kailangan niya talagang maging maingay sa lahat ng araw sa anumang pagkakataon. Okay? Pero yung kanyang mga sinasabi are those ingay, those strategy para maging relevant pa rin siya. Okay? Pero yung sinasabi natin o iniisip natin na kailangang merong matibay na ebidensya, may mga sapat na testigo, alam po niya yan na walang ganun. Kaya nga po, dun sa desisyon ng Korte Suprema, ay nagsorry po siya. Okay? So, yung komento naman ni Senator-elect Riza Hontiveros, guys, co-equal daw ang judicial system o judiciary at ang legislative department. Tama ba? Okay, tama naman na co-equal po sila. Pero naipaliwanag na po natin, 'di ba? Naipaliwanag na po natin sa nakaraang video natin na bago pa man ang impeachment, there are gray areas in the Constitution. There are gray areas in the Constitution that needs to be clarified. Kailangan munang malinawan. Kailangan munang masagot. And the only department na makapagbibigay ng linaw sa lahat ng mga usaping legal ay ang Korte Suprema. Ano po ibig sabihin? Dapat ikaklaro, dapat lilinawin ng Korte Suprema para yung gagamit doon sa batas na iyon ay hindi mawala. Kumbaga, merong direksyon. Kaya nga habang bumabalangkas ng mga batas o mga saligang batas, meron tayong basihan. And that is the preamble. Lagi nating iisipin yung preamble. So, yung Constitution po is the highest law of the land. Sa preamble naman, sinasabi po dito, we the sovereign Filipino people imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society, blah blah blah. Ibig sabihin lamang po nito mga kaibigan, kapag ang mga legislators ay magsusumite ng kanilang mga panukalang batas, ay dapat lagi nila itong ibase. It should be anchored in the Constitution. Okay? It should be anchored in the Constitution para yung babalangkasin nilang mga batas ay hindi po magkaroon ng conflict sa ibang mga batas. Okay? Hindi po magkaroon ng conflict sa ibang mga batas. Halimbawa po, karapatan po ng kahit sino ang pumatay ng tao. 'Di ba? Karapatan po natin 'yan. Pwede nating gawin 'yan. Pero hindi po karapatan ng isang biktima na payagan na lamang yung kriminal na patayin siya. So, when the right of one person is nag-umpisa na, that's the time that the criminal, yung right naman niya is nag-i-stop na doon. So, laging mayroong basihan yung mga batas. So, yung sinasabi po ni Senator Risa Hontiveros ay na-violate daw ng Korte Suprema yung nakasaad sa Konstitusyon. Ano po yung nakasaad sa Konstitusyon? Ito daw po ay yung mandato na ibinigay sa kanila ng saligang batas. Yung mandato na tanging ang Senado lamang ang mayroong karapatan at natatanging ahensya ng pamahalaan na mag-try and decide any cases of impeachment. Totoo naman po, nakasaad po sa Constitution. Article, doon po doon sa, nakalimutan ko yung pinakang article na nakalagay po doon sa Constitution. Ang tanging tribunal
ang tanging korte na didinig at magdedesisyon sa lahat ng uri ng impeachment ay ang Senado. Sila po ay aakto bilang Senate Impeachment Court. Yan. So malinaw po yun. At hindi naman po yun inaalis at binabago ng mga hukom sa Korte Suprema. Okay, ito po yung rational dyan. Sino ba o ano ba ang nagbigay ng trabaho o mandato sa Senado na maging impeachment court? Di ba konstitusyon? Okay, di ba konstitusyon yung nagbigay sa kanila? Hindi naman po ang Korte Suprema eh. Konstitusyon ang nagbigay sa kanila ng karapatan, ng trabaho, ng tungkulin, ng mandato na dinggin at desisyonan ang lahat ng uri ng impeachment. Kaya, nakalagay din po sa konstitusyon, pwede lamang nilang gawin ito kung ang impeachment complaint laban sa isang opisyal ng pamahalaan ay sinampahan po ng impeachment complaint isang beses sa loob ng isang taon. Nakalagay din po yun sa konstitusyon. Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the 1987 Constitution. Ibig sabihin, isang impeachment cases o case lamang ang maaaring isampa sa isang impeachable official sa loob ng isang taon. Kapag hindi ito nasunod, ibig sabihin hindi maaaring magkaroon ng impeachment kasi merong procedure na inilatag ang konstitusyon natin. Yung procedure is very vital and critical para hindi tayo mawala sa landas, para hindi mawalan ng direksyon yung paglilitis o usapin tungkol sa impeachment. Kasi kapag hindi natin sinunod itong guidelines na ito na nakasaad nga po sa Constitution, maaabuso ito. Maaabuso ito at iisipin na lamang, wala na tayong ginawa kundi ang gagawin na lamang ng mga kongresista natin, sige, ayaw natin kay President, ayaw natin kay Vice President, ayaw natin doon sa Chief Justice, ipa-impeach na lang natin ito. Diba? So file na lang sila ng file. Hindi na po nila nagampanan yung kanilang tungkulin bilang mga mambabatas. Diba? Hindi na po nila magagampanan yung kanilang tungkulin bilang mga mambabatas. So ipaliwanag ko lamang, ang tungkulin po ng judiciary, sila po ang nag-i-interpret, sila po ang nagpapaliwanag, sila po ang nagbibigay ng kalinawan sa mga malalabo, magugulong area ng konstitusyon. Magugulo, malalabong area ng ating mga batas. Sila po. Okay? Kailangan po nilang linawin yung mga conflict doon sa batas na yun. Halimbawa, sa pag-aresto sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte, malinaw na nakasaad sa ating saligang batas na ang inaakusahan ay kailangang bigyan ng due process. Ibigay sa kanya yung kanyang karapatan. Ano po yung karapatan na yun? Karapatan po niyang manahimik hanggat wala po siyang kasama o katabi o kaya napiling abogado na magtatanggol sa kanya. Karapatan po niya na malaman, maintindihan kung ano ang reklamong isinampa laban sa kanya. Kaya nga po nakasaad doon sa ating batas, ang akusado ay kinakailangang dalhin kaagad sa competent judicial authority, which is sa mga korte po dapat dalhin po siya sa competent judicial authority para maipaliwanag sa kanya yung laman ng warrant of arrest.
So, hindi po yun na ipagkaloob kay former President Duterte. And that is one of the very vital and very critical, no? Very necessary. Oh, 'di ba? Very na, necessary pa. So, kailangan po yun. Dapat kung siya ay nahuli, dapat dinala siya kaagad sa alinman ng mga korte. At yung korte na yon ang magpapaliwanag sa kanya, o ito, former President Rodrigo Roa Duterte, natanggap namin yung warrant of arrest, nakita namin yung warrant of arrest, ikaw nga yung tinutukoy dito. Pangalawa, base dito, ito yung mga kaso na inihain laban sa iyo sa ICC. So, ganun lamang po, i-interpret lamang po ng Korte Suprema para bigyan po siya ng pagkakataon na ipaliwanag yung kanyang sarili, makakuha ng abogado, tapos habang pinag-uusapan yung kaso, syempre, pwede siya kaagad mag-request ng interim release. So, sige, naiintindihan ko yung mga kaso na yan, habang hinahanda ko yan, habang inihahanda ko yung aking mga depensa, payagan muna ninyo akong lumabas pansamantala at ako mismo ang susuko. That's the process of interim release. Hindi po yun pagtakas. Yun ay paghingi lamang ng kaunting panahon para mapaghandaan din niya yung kanyang pagkakakulong. Hindi naman pwede na basta-basta mo na lamang ikulong yung isang tao. So, in the first place, inosente pa lamang po siya. Hindi pa po siya nakakasuhan. Hindi pa po siya nadidesisyonan. Hindi pa po siya guilty. To cut the story. So, yun po ang trabaho ng judiciary. To interpret the law. Ang trabaho naman po ng legislative department or branch of the government is magpanukala ng mga batas na mapakikinabangan ng taong bayan. Yung tipong maipagtatanggol yung ating mga sarili sa mga mapagmalabis, sa mga kriminal. 'Di ba? Yun po ang trabaho ng mga legislature natin, magbalangkas ng mga batas. Kaya nga 'di ba, bago doon sa hearing ng Senate Impeachment Court o ng Senado, kaugnay po doon sa pinag-uusapang issue ng impeachment ni VP Sara, ano po yung pinag-uusapan nila? Third reading, second reading, o 'di ba? Ano yung mga batas na isinumiti ng mga senador? O, 'di ba nire-review nila 'yon? Pasado na sa unang hearing, pasado na sa huling hearing, pasado na 'di ba sa pangalawang hearing, yung mga ganun. So pinag-uusapan po kasi nila, binubusisi nilang mabuti yung mga panukalang batas na isinumiti nila, nagdedesisyon po sila. So halimbawa ako po ay author ng isang batas o saligang batas. So ipapanukala ko ito sa Senado o sa Kongreso, ganyan. So, magkakaroon ng, ano ba tawag dito? Sesyon. Tapos, pag-uusapan nila. Ngayon, pag narinig nila yung aking panukalang batas, magkakaroon ng mga senador na, oh, ito, sige, ako yung magiging co-author nito. Gusto ko itong batas na to. So, ganun po ang trabaho ng legislature. Magbalangkas ng panukalang batas, i-review po yung mga existing laws, no? I-review po at susuriing mabuti kung applicable pa ba sa panahon ngayon. O kaya naman ay pag-aaralan nila yung batas kung hindi na nga po napapanahon at hindi na po tama at hindi na po magagamit. Pwede po nilang ipanukala po yon na walang bisa na. So yun po yung trabaho, main work or mandate of the legislative branch is magbalangkas ng batas. Ngayon, kung kanilang aatupagin ay ang impeachment, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan na lamang, kung sino-sinong impeachable official ang kanilang sasampahan, sinampahan na
ni Percival si BP Sara, sinampahan na ni Lenny sa isang buwan, sasampahan naman ni Laila de Lima sa susunod na buwan, sinampahan na naman ni Franz Castro sa susunod na buwan, sinampahan na naman ni Arlene Brosas. Hindi na po sila nakagawa ng kanilang trabaho. So yun po ang sinasabi ng Korte Suprema. Dapat ay sinunod ang tamang proseso na nakasaad sa konstitusyon. Isang impeachment complaint lamang ang maaaring dinggin at pag-usapan sa loob ng isang taon sa isang impeachable official. Ngayon, kung ang layunin ninyo ay pabagsakin yung inyong mga kalaban, huwag ninyong gamitin yung impeachment court o yung impeachment. Daanin ninyo ito sa legal, maayos at tamang pamamaraan. Sabi nga po ng sumulat ng desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang articles of impeachment against the Vice President Sara Duterte, there is a right way to do the right thing at the right time. O di ba matindi? There is a right way to do the right thing at the right time. This is just, o di ba matindi ito? This is what the rule of just law means. This is what fairness or due process of law means, even for the impeachment. O, di ba matindi mga kaibigan? So, hindi nyo pa ba na-gets yung aking paliwanag? Okay, so ito po, sagutin natin itong isa naman pong komento. Okay, so ito po, si Quirino Baldicaña, sabi po niya, paano kung mali ang desisyon? Dahil may utang na loob, okay pa rin ba? Kaya dapat isama na sila sa eleksyon. Mahirap pag appointed, meron string attached. Okay. So bagamat naipaliwanag ko na kanina yung ilan sa mga punto dito mga kaibigan, sasagutin pa rin po natin para sa kanyang kalinawan. Sir Quirino, ganito po yun. Hindi po mali ang naging desisyon ng Korte Suprema. Hindi po niya sinabi o hindi po sinabi ng Korte Suprema na walang kasalanan si Vice President Sara Duterte. Wala pong sinabing kasalanan, kumbaga wala pong sinabi na okay, absuelto na sa kaso itong si Sara Duterte. Wala siyang kasalanan kaugnay doon sa confidential fund. Wala po. Ang sinabi po ng Korte Suprema, hindi po naaayon sa konstitusyon yung impeachment complaint. Ibig sabihin, hindi po nasunod yung 1-year bar rule. Okay? Hindi po nasunod yung 1-year bar rule. Isang impeachment complaint sa loob ng isang taon. Yung nangyari po kasi kay BP Sara, 4 na impeachment. December 2, December 4, December 13 or 11, at February 5. More than 1. 4 na impeachment po yung na-file. Kaya nga po sabi ng Korte Suprema, bagamat dinesisyonan natin na ibasura ang impeachment complaint, ay maaari pong mag-refile ng impeachment sa February 6, 2026. Pero dapat susundin na yung nakasaad sa konstitusyon. Okay? So, eto na ang matindi. Sasagutin natin yung naging question ni Risa Hontiveros. Co-equal daw ang judicial at ang legislative. Masakit daw sa puso, nakakalungkot, nakakadismaya dahil tila mali ang naging desisyon ng Korte Suprema at talaga namang sinaklawan, nilabag daw nito ang konstitusyon. Okay.
Dito ako natatawa eh, nilabag daw ang konstitusyon. So ganito po yan. Ang konstitusyon ang nagbigay ng mandato sa Senado na maging Senate Impeachment Court. Konstitusyon po ang nagbigay sa kanila ng kanilang karapatan na dinggin at desisyonan ang lahat ng uri ng impeachment. Nasa inyo lamang po yan, mahal na senadora. Hindi po yan inalis sa inyo ng Korte Suprema. Okay? Konstitusyon ang nagbigay sa inyo ng karapatan. Ngayon, sinasabi sa konstitusyon, dapat merong proseso. So, hindi na po dumating sa inyo yung impeachment. Dahil nga sabi ng konstitusyon, hey, pwede lamang kayong mag-convene bilang impeachment court kung nasunod yung nasa konstitusyon. Eh, since hindi ninyo nasunod yung konstitusyon, hindi kayo pwedeng mag-convene na bilang impeachment court. Okay? At yan din po ang sinasabi ng isang batikan, mahusay na jurist and a former member of the Supreme Court. Si Justice Adolfo Ascuna. Di ba? Si Justice Adolfo Ascuna, isa po siya sa mga gumawa. Isa po siya sa mga nagbalangkas ng konstitusyon. Isa po siya sa mga sumulat ng konstitusyon. Kung mapapansin ninyo mga kaibigan, pinaburan nga po ni Justice Ascuna yung naging desisyon ng Senate Impeachment Court na i-remand yung Articles of Impeachment dahil naniniwala siya na nobody's perfect. Nobody's perfect. Kahit napakahusay na po niya, ay meron pa ring mga bagay na hindi niya kayang isulat sa isang aklat. Kaya nga sabi niya, yung ginawang desisyon ng Senate Impeachment Court is one of a kind and very unique yung impeachment case laban kay BP Sara. At pinaburan nga niya na kung siya ay kumbaga kung ilalagay niya yung kanyang sarili sa korte doon sa Supreme Court, ganun din yung gagawin niya. Isasauli niya yung Articles of Impeachment sa House of Representatives. Bakit? Dahil nga nakita ng Senate Impeachment Court na mali at maraming mga violations sa proseso ang House of Representatives. And voila, ito rin ang naging desisyon ng Korte Suprema. Sinabi ng Korte Suprema, void ab initio. Ibig sabihin po nun, from the start, from the beginning, mali na kaagad yung proseso. So bakit magkakaroon ng impeachment? Diba? So, yun po mga kaibigan. I just need to highlight those information. Dahil siyempre marami pong mga kababayan natin yung hindi po nagigets. Kagaya nga po nung comment ni Sir, di ba? Paano nga kung mali? Sabi nga po ng iba, kinapon, hindi pa daw napapakinggan yung laman ng impeachment. Wala pong problema doon. Pwede nating pakinggan yung impeachment na yan, yung articles of impeachment na yan. Pero, idaan nyo sa proseso. By 2026, mag-file uli kayo ng impeachment. Okay? Pero, I doubt kung magkakaroon ng impeachment sa 2026. So, sa susunod na video na lamang po yun. So, kung nagustuhan po ninyo at naintindihan ng aking paliwanag, don't forget to like, subscribe, and share this video. Good morning.